my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is Friday, and for today's video is another sit-down video and information video para sa inyo guys. And isi-share ko to sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea or para makatulong din ako sa inyo sa mga magpa-plan na mag-aaral ng driving dito sa Turkey or gustong makakuha ng driving license dito sa Turkey. So actually, hindi pa naman ako nag-i-start na mag-aral and kahapon nag-registered lang kami. And gusto ko din i-share sa inyo kung ano yung mga requirements o latest requirements dito sa Turkey kapag kumuha kayo ng kapag nag-aral kayo o pag nag-aral kayo ng driving dito sa Turkey or gusto nyo kumuha ng driver license dito sa Turkey. So ano yung mga kailangan? So ano yung mga kailangan at kailangan yung ihandang requirements para ma-accept kayo o para makapag-aral kayo ng driving dito sa Turkey. So, kahapon, nag-register kami guys and marami kaming napuntahang mga company and actually this August, meron silang mga available pa or spot para sa student gustong mag-aral. Pero ayoko muna this August kasi ayoko nang bigla-bigla. Gusto ko kasi mag-aral muna ako by myself para may idea ako. Like for example, yung mga rules kasi super daming rules na dapat mong mag-aralan and also in Turkish yun. So, kailangan mo talaga siyang araling mabuti, i-memorize para hindi ka mabagsak. Kasi yun din naman talaga yung wino-worry ko since noon pa, kasi matagal na rin akong pinupush ni Mr. na mag-aaral ako ng drive. Kaya lang, takot ako kasi ayoko mabagsak dahil medyo may kamahalan o mahal talaga mag-aaral mahal talaga ang bayad kapag nag-aaral kayo mag-drive. So yun talaga yung kinakatakot ko, yung ma-fail ako dun sa aking exam, sa aking exam. So, pero ngayon is, ayun na, nakapag-register na kami kahapon. And may napili din akong school kasi yung school na yun is available yung English exam. So, pwede kang mag-take ng English exam kung gusto mo. And meron din sila binigay sa aking application na pwede akong mag-aral online. And para at least pagka yung time na, kasi 1 week lang yung tuturuan ka ng 1 week. Yung mga rules, 1 week lang siya. And then after that, yung 1 week na yun is exam na. And then, kapag naipasa mo yung exam, tuturuan ka na nila ng manual o yung magdadrive ka na. So, doon na yung mo. So, bali, it will take 1 month. Kapag naipasa mo in first week yung exam, yung rules exam, is pwede ka na mag-aral ng pagdadrive. So, tuturuan ka na nila yung mismong sa Araba o sa car. And, kung hindi naman, so kailangan mag-repeat ka ulit ng exam, yung mga rules exam. So, hanggang 4 times daw na pwedeng mag-repeat nun. Pero yun nga, may additional bayad na yun. So, kapag hindi mo pa rin naipasa yun, sorry, uulit ko na naman ulit magbayad ng full. So, ganun yung process, no? Ganun yung mangyayari if ever na mag-aral ako. So, since hindi pa nga ako ready this August, kahit may spot ng August, pero doon sa pinuntahan ko, wala silang spot for this month. Kaya, mag-start ako by September 1. And then, 1 week lang yung study ko for the rules. And then, after that, exam na. And then, kapag nakapasa ako sa exam, tuturuan na nila ako sa pagdadrive. So, ayun guys, ano nga ba yung mga requirements na hiningi sa akin kahapon? Ito yung latest na mga requirements ngayong 2024. And sobrang makakatulong ito sa mga gustong mag-aral ng mag-drive dito sa Turkey. Like, for example, kayo is mga Filipino na may nakapag-asawa ng Turkish and gusto nyong mag-aral o makakuha ng inyong driver license to Turkey. So, ito po yung mga requirements na dapat nyong i-prepare. First is biometric na 1 piece lang na picture. And then, what else? And then yung iyong ID dito sa Turkey, kung ikaw is citizen ka na dito sa Turkey, dito yung iyong kimlik, or ikaw naman ay resident lang dito yung resident. And then yung health report, kukuha ka niyan sa hospital, parang i-check ka kung pasado ka ba, kung wala ka bang sakit, kung okay ka bang mag-drive or ganyan. So, kukuha ka niyan sa hospital. And then, next is yung iyong yung diploma mo na nakapag-aral ka o nakapagtapos ka ng pag-aaral. Like, kung high school graduate ka
or college graduate ka, hihingin yung inyong diploma. So, kung hindi naman, o kung kayo naman ay foreigner, like sa akin, hindi naman ako dito galing sa Turkey, o hindi naman ako dito pinanganak sa Turkey, naging citizen lang ako this year. So, ang kailangan nila is yung diploma mo. Like for example, sa Philippines, may diploma ka nung pag-aaral mo doon. So, hihingin nila yon. And then, parang hindi ko alam guys ha, pero kasi in my situation is nag-aral ako dito sa Turkey. Yun yung maganda sa akin dahil nakapag-aral ako dito sa Turkey ng Turkish lesson. So, ang kinuha lang nila sa akin is yung certificate ko na B1. Meron kasi akong certificate dito guys sa Turkey ng A1, B1, A1, A2, basta nakapag-aral kasi ako dito sa Turkey guys and nakakuha ako ng certificate. So, lahat ng yon is naka-indicate sa aking EduBlet o dun sa government application nila o dun sa government website nila dito sa Turkey. Kasi lahat dito ng mga tao ay meron mga EduBlet. So, lahat ng mga government papers ninyo is nakalagay doon na sa inyong EduBlet. So, andun yung aking certificate. I'm so lucky kasi meron pala akong certificate. Kasi akala ko wala akong certificate na in-issue yung teacher ko. Kasi mayroon naman ako pero hindi din kailangan mismo yung hawak. Kailangan lang yung may barcode daw. So, I'm lucky kasi mayroon ako nun. May 3 akong certificate. So, in-accept nila yon, hindi na kailangan yung aking diploma nung ako'y nag-aral sa Pilipinas. So, kung wala ako nun guys, isang malaking problema yun dahil papaano ko siya kukunin. And kailangan, siguro magagastusan pa ako ng bonggang-bongga nun dahil magre-request pa ako niyan sa ating embassy or magpapakbuha pa ako sa Pilipinas o marami pang mga problemang gagawin ko, di ba? So, at least, I'm so lucky guys kasi nga nakapag aral ako noon dito sa Turkey. So, maganda yun dahil may certificate ako dito sa Turkey. So, kaya yun lang guys ang kailangan nila sa akin. And then, nakumpleto ko na. So, ang kailangan ko na lang is yung health report ko from the hospital. So, since meron naman kaming friendship na doctor, so hihingi kami sa kanya ng report of health hingi na lang kami sa kanya kung makakapag-issue siya. So, ayan. So, nag-start ako ng September and wala pala si Layla guys kasi nga nasa school pa siya. Hinahantay ko yung maglola. Wala pa. Kasi hanggang 12 siya mag-school today. Kahapon, nag-start siya. First day niya. And naka 1 and lang siya doon sa school. 1 and 1 and half hour siya kahapon. Anyways, ito pala yung books na pag-aaralan ko. So, andito lahat ng mga rules and regulations about sa pagdadrive dito sa Turkey. So, Turkish to guys. And kailangan kong basahin to. And then, para at least, ayan. So, kailangan ko siyang basahin at least kapag nag-start na akong mag-study in 1 week tuturuan na kami ng teacher and then sa exam. Kasi in 1 week, hindi ko yung hindi ko siya matututunan. Kaya talagang kailangan mayroon kang sariling pag-aaral mo. And dapat ay may idea ka kung ano yung mga rules. Para at least kapag pumasok ka na in the first week, may idea ka na kung ano yung tinuturo niya. So parang familiar ka na doon sa tinuturo niya. Kaya nag-start na akong mag-aral since may time pa naman akong mag-aral. Kaya good luck sa akin guys. Sana maipasa ko tong aking driving, So, good luck sa akin talaga guys. Sana maipasa ko tong aking driving journey. And ito ay napakalaking gift ko kay Mr. kapag natuto ako talaga mag-drive. And sabi niya, promise niya sa akin, if ever daw na matuto akong mag-drive, bibilan niya ako ng bagong sasakyan. Yung kaya ko, yung hindi masyadong malaki, yung maliit lang, yung magaan lang para sa akin. So, tingnan natin guys kung mangyayari ba ito and wish me luck.
This, next month pa naman yun, guys. Pero, ayun nga, mag-aaral na ako ngayon. Nag-uumpisa na ako magbasa-basa. Kasi imagine na, this book, makapal siya. And kailangan ko siyang basahin. Ayan yung mga rules. So, let's see, guys. So, ayun, guys. See you in my next vlog. Bye-bye!